Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong balita, umuugong po ang balita. Wag lang daw po si Cayetano. Mga kababayan, kaya po lumulutang na po ang pangalan, napapalit daw po kay Senate President Cayetano. Hindi pa nagtatagal sa kanyang upuan, gusto na nilang palitan. At ang mga umuugong napapalit, mga kaing suka di umano. Yung isa, magpapahukay pa sa libingan ng kanyang ama. Hindi po ba? Huhukayin yung kanyang ama sa libingan. Hindi po ba nung panahon nila? Nung ipinalibing po ni dating Pangulong Duterte, sila po ang maghuhukay. Huhukayin ang matandang Marcos. Gusto nila hukayin. Pero ngayon, siya pa po ang umuugong, isa sa umuugong na maging Senate President. Talagang iba na po sa ating panahon. Basta kung saan maikinabang, kahit isinuka mo na, kinakain mo pa. Di umano. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang balita. Kahit sino, wag lang si SP Cayetano. Di pa man nagiinit sa pwesto ay nagbabadya na naman umano ang kudeta sa Senado. Unsatisfied daw kasi ang mga senador sa kanya. Yan ang exclusive Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Session of the 20th Congress is hereby called to order. Wala pang isang linggo matapos palitan ang liderato ng Senado, malapit nang mapigtas muli ang PC na nagbubuklod sa 13 senador na may hawak ng mayorya ng Senado. Dahil hindi na inaasahang sumipot pa sa Senado sa Lunes si Senador Ronald De La Rosa, kapos na ng isa ang mayorya. At ayon sa source ng Abante, isa sa mga kasama ngayon sa mayorya ang kakalas na umano sa 12 na natitira. Dahil tila hindi na kontento kung paano i-handle ng bagong SP ang mga nangyari sa Senado buhat ng maupo si Senador Alan Peter Cayetano noong Lunes. Matapos umugong ang pangalan ni Senator Juan Miguel Zubiri para sa kanyang comeback as SP, may mga lumutang na iba pang pangalan. Ayon pa sa isang unimpeachable source ng Abante, suportado ng Malacanang si Senador Kiko Pangilinan bilang Senate President. Lalo na ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment para matiyak na makonvict si VP Sara sa oras na umusad ang impeachment trial. Si Pangilinan na isang abogado. Tama umanong SP, lalo na't gugulong na ang paglilitis. Kung hindi nagkakudeta sa Senado noong Lunes, Mayo 11, si Pangilinan ang nakatakdang italaga na impeachment manager na magsisilbing impeachment court administrator. Ayon pa sa source, mahihirapan nang maibalik si Soto bilang SP. Hindi rin umano suportado ng nakararaming senador kung si Senador Panfilo Lacson naman ang susuportahan ng palasyo. Isplok pa ng source, pwede rin daw si dating SP Cheese Escudero. Pero mukhang hindi raw niya makukuha ang mayorya ng boto dahil sa flood control issue. Lalong higit na hindi daw suportado ng Malacanang ang nais ng ilang senador na si Loren Legarda ang ipalit kay SP Alan dahil unang tututol dito si Executive Secretary Ralph Recto na kasalukuyang kasalpukan ng anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Bukod kay Pangilinan, isa rin sa nakikitang contender si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Matulog ang pangalan ni Gatchalian at mabango pa sa publiko dahil sa kanyang pag-handle sa deliberasyon ng 2026 National Budget noong kasagsagan ng Bicameral Conference Committee Disyembre ng nakaraang taon. Ngayong weekend, maugong ang kampihan at bilangan ng mga kakampi para sa isa na namang rigodon sa liderato ng Senado. Yan po mga kabayan. Wala naman pong hangarin itong minority. Wala naman pong hangarin ang minority na gustong buwagin si Senator Cayetano. Wala naman po silang hangarin na ang ating bansa ay umunlad at matukoy ang laganap na korupsyon. Dahil ang hangarin lang po ng mga taong ito ay proteksyonan ang mga nakatago at ang kanilang mga sikreto, lihim na baka mabunyag. Mabunyag po ang talamak na korupsyon na sila rin po ay kasama at involved dito. Hindi kaya? At syempre, hindi po nila nanaisin si Cayetano. Hindi po ba? Hindi nila nanaisin si Cayetano dahil si Cayetano mismo ay alam po ang karakas din ng nakaupo ngayon. Alam niya po. At alam din po natin, nagtatanga at pati po media.
Pati po media, pati po ang minority, kasama po sila Kiko. Yan. Sila Bam, sila Lacson. Kasama po, pati po yung napakahusay po dyan na sinasabing oposisyon daw po siya, si Risa Ontiveros. Alam po nila ang history at karakas ng mga Marcos at alam din po ito ni Cayetano. Kaya nga hindi po nila magugustuhan si Cayetano dahil baka sumambulat na po ang mga korupsyon nila na ayaw po nilang isang bulat dahil po malilintikan sila. Kaya nga pilit nilang pinagtatakpan. Kaya nga po sila'y naghahabol. Pilit po nilang ginagawa ng paraan para hindi po matuloy ang investigasyon. Lalo-lalo po sa Blue Ribbon Committee. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Alan Peter Cayetano nung panahon po ng nangangampanya o sinasabing labanan ng pagiging Vice President. Ito po siya. Pakinggan po natin, panoorin, mga kababayan. At ito'y alam na natin. Pero nagulat po ako, mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila, 450 billion pesos. Nung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 million po niligay sa Napoles na mga NGO. Pork barrel po yon ng hindi ng tatay niya pero siya. Kung yun po ay hindi pa bahid politika, hintayin nyo maging Vice President siya. Baka $100 billion na ang mawala sa atin. Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt. Pero yung itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Si Enrile, nakaaway nila, pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi inimbestigahan ng mga negosyo ni Enrile doon sa Cagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Salita lang, walang gawa. Alright. To be fair to you, Senator Bongbong, yun din ang akala ko. Kung may Napoles ka, bakit ngayon lang? Tinignan ko 2007 to 2009 lang yung audit, 2011 yung sayo. Kaya ngayon lang lumabas. Pangalawa po, hindi totoo walang basihan ang numero. $4 billion na po, 2 bilyong piso ang na-recover ng PCGG. Ayan po, chairman ng COMELEC, dating PCGG, na hindi ko alam kung sa akin siya natatawa o kay Senator Bongbong. Pangatlo po, $1 billion ang ngayon pinaglalabanan pa rin ng gobyerno at ng Marcos family. Pang-apat po, sa SALN ni Senator Bongbong, 200 to 500 million pesos po. Never ka naman nagkatrabaho kung hindi sa gobyerno. Saan mo kukunin ang ganong kalaking pera? Martial law, 20 years was not about peace and order. It was about keeping one family in Malacanang. Having said that, pero nagulat po ako mga kababayan. Sabi ni Hindi po ba nagkakatotoo ngayon, mga kababayan, pagka ang korupsyon po ay nasa kanila, ay hanggang salita lang po ang investigasyon. Hindi po natin nakikita sa gawa. Mukha po yatang ganun na nangyayari, katulad po nung panahon ng tatay niya. Hindi kaya? At kung naaalala niyo po, si Sirang Percy Lapid, nagpaalala po si Percy Lapid. Si Percy Lapid po ay binabatikos din po niya kahit si dating Pangulong Duterte. Pero grabe rin pong batikusin yan. Ito pong si Bongbong Marcos. Grabe po. Kaya nga po natsugi Hindi kaya. Ito po si Percy Lapid, si Sirang Percy Lapid. Grabe po niyang banatan si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan. Ng mga hired killer, yan na nakapaligid. Kaya makikita na ninyo Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan. Yan po mga kabayan. Lahat po ng nasa gobyerno ngayon at ina-appoint, sino po ang nakapaligid, mga kababayan? Ano pong klase ng mga
halal o sinasabi appointee ng Pangulo ngayon na nagtatrabaho po para sa mga Pilipino. Anong klase po silang lingkod bayan, mga kababayan? Kayo po, masasagot nyo yun. Lalong-lalo po ngayon, NBI, Ombudsman, DOJ, diba? DILG. Pati po ngayon ang ating mga kapulisan nananahimik. Mga kasundaluhan nananahimik. Hindi po ba ang mga departamento ng gobyerno ay puro po may issue ng korupsyon? Kaya nga po sindikato At namamayagpag po ngayon ang mga smuggler, di umano. Lalo-lalo mga pulburon lord. Hindi po ba? Kaya nga po mga kababayan, nakita nyo po. Kaya nga po hindi po sila lulubay, hindi po sila titigil hanggat hindi po nila nababawing muli ang pagiging Senate President sa Senado. Dahil nga po ang unang-una pong layunin po ng mga taong ito na kailangan pong protektahan nila ang kanilang puno at ang kanilang mga sarili ay pabagsakin ang Vice President dahil po gamit ang impeachment. Hindi po ba? Wala na po silang pakialam kung ang ebidensya ay gawa-gawa lang. Puro pamumulitika lang ang nangyayari. Hindi po ba? Puro ang ginagawa lang po nila ay ano po? Ang ginagawa nila sa pamilya Duterte ay puro po demolition job. Puro black propaganda. Wala na po silang pakialam sa mga ebidensya. Kahit anong klaseng ebidensya pa yan, basta doon sila sa demolition job. At kukunin nila at tatangkilikin nila yung mga black propaganda. Di umano. Yan po mga kababayan, ang umuugong daw po, 13 mga kababayan, sila po siyam o sinasabi po natin 10. Kailangan po nila ng 3 kung sila po 10. 3 po ang kailangan nila para po makuha nila ang pagiging Senate President muli. 3. Pero kung 2 lang ang makukuha nila, malabo po napapalitan si Senator Peter Alan Cayetano, ang bagong Senate President. Ngayon, malalaman naman po natin yan, yung sinasabi lang sa Lunes, kung sino po ang babaliktad at sasama po sa grupo na puro may issue ng korupsyon, mga kababayan, at masisilaw po sa mali-maletang suhol di umano. Malalaman naman po natin yan kung sino po babaliktad dahil po sa pakinabang, hindi kaya. Yan po mga kababayan, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo at ganoon din po mga kababayan sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersio ng Canada, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Ani Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Mika Legaspi at Frank Zamora ng California, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At shoutout po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat mga kabayan. At tiis-tiis lang po tayo. At samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa pang-araw-araw. Muli po, paalam. Bye-bye.